Nakuhanan ng CCTV sa harap ng kainan sa Lucao District sa Dagupan City, Pangasinan. Patawid sa kabilang kalsada ang mga biktima nang mahagip ng humaharurot na motorsiklo. Sa bilis ng pangyayari, nabitawan ng biktima na si Ronald Beltran ang nooy 10 buwan na gulang na anak. Makikitang tumayo pa si Ronald pero natumba rin at napaupo sa gilid ng kalsada. Mabilis ring tumakas ang nakasagasa sa mga biktima. Tumitsyempo naman na tumawid ang lalaking ito sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion 1 sa Riaya, Quezon nang mabangga ng sports utility vehicle. Sa kuha ng CCTV, tumitingin pa sa kaliwat kanan ang lalaki bago tumawid. Pero sa bilis ng dating ng SUV, nahagip ang biktima at kumilapon. Tumakas rin ang puting SUV na nakasagasa sa biktima. Nakuhanan din ng CCTV ang pagkahagip sa isang lalaki na tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Makikita sa kuha ng CCTV na malapit na sa gitna ang biktima nang mabangga ng palikong kotse. Nagtamo rin ito ng sugat sa katawan. Bumaba naman ang driver ng kotse at tumawag ng tulong. Sa bahagi ng Rizal Street, Daraga Albay, makikitang tumatakbo habang patawid sa kalsada ang isang babae. Tiyempo naman na paparating ang isang tricycle sa kabilang lane ng kalsada at nabangga ang biktima. Halos pumailalim sa tricycle ang babae. Pasado 1:00 ng hapon, June 29, sa Governor A. Pascual, Malabon City, nahagip sa CCTV ang pagtawid ng isang lalaki. Kita sa video na tumitingin ito sa kanan at kaliwa bago tumawid sa kalsada. Subalit isang mabilis na paparating na motorsiklo ang saktong bumangga sa lalaki nang nasa gitna na ito ng kalsada. Oo, magkasama na sila na sakyan na atin. Pupunta na kami doon. Pwede tayo mag-walk, sis? No, Dad? Siya po wala sakit? Siya wala. Sa cheeks wala po. Paano nga po yung penlight? Ano ba lang? Nilaman ko lang po sa neck. Brad, balik mo sa kanya, Brad. Nakahawak ako dito eh. Dito wala. Dito wala. Sa tiyan wala. Sure po sir naman. Pwede na po tayo mag-move, sis Dito Jen. po wala. Apo, i-ano na lang kay Tess. Dito wala. Dito po walang masakit. Sa part na to sa hips mo rin niya sir, walang masakit. Saan po kayo nakalakad galing? na kayo ng maayos. Dito po. Sa Santo Rosario? Dito po. May activity kayo. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 270,000 pedestrians ang namamatay kada taon sa buong mundo. Halos isa sa bawat 5 fatalities sa daan ay isang pedestrian. Pinaka naaapektuhan ay ang mga bata, matatanda at mga may kapansanan. Ang pedestrian deaths ay mas madalas sa low and middle income countries gaya ng Pilipinas. Binigyan diin ng WHO ang kahalagahan ng infrastructure, public awareness, and strict law enforcement para mapababa ang bilang ng mga aksidente. Noong nakaraang taon, mahigit 3,500 pedestrian-related road crashes na ang naitala sa Metro Manila ayon sa MMDA. Sa bilang na ito, 114 ang nasawi, habang mahigit sa 3,300 ang nagtamo ng injuries. Pinakamataas ang insidente sa Quezon City na mayroong 30 fatalities at 999 injured. Sinundan ito ng Taguig at Western Manila. Ayon sa datos ng MMDA, pinakamadalas ang insidente tuwing rush hour. Ito ay sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Marami sa mga ito ay sa mga lugar
kung saan mataas ang daloy ng sasakyan, ngunit kulang sa pedestrian facilities. 99% ng mga kaso ng pagkakabangga sa pedestrian, karamihan ay dulot ng human error, lalo na ang inattentive driving, loss control at disregarding traffic signs. Kung tayo ay magiging disiplinado at mapagmatsyag, may iwasan natin ang trahedya. Sa kalsada, bawat hakbang ay mahalaga. Huwag hayaang ang isang maling desisyon ay maging huling hakbang na ng isang buhay.